Isipin mo na tumatakbo ka sa isang treadmill. Naku, nakakapagod yan. Oo, yung nakaset pa sa pinakamabilis na speed, di ba? Tagaktak na yung pawis mo, ramdam na ramdam mo na yung pamimitig ng mga binti mo, hingal na hingal ka na. Ramdam ko yung pagod dun, ha? Tapos may lalapit sa'yo, tatanungin ka, may narating ka na ba? Siyempre, ang isasagot mo, oo naman, grabe yung pagod ko eh. Pero yung totoo, wala naman. Tumpak, kasi kapag pinatay mo yung makina tapos tumingin ka sa paligid mo, nandun ka pa rin sa parehong sulok ng kwarto. Wala kang inusad kahit isang pulgada. Ang hirap tanggapin, di ba? Sobrang hirap i-admit niyan, lalo na kung binuhos mo yung buong araw mo. Pero alam mo, ayon sa isang malaking libro na pag-uusapan natin ngayon, ito mismong ilusyong ito ang sumisira sa napakaraming organisasyon at simbahan sa buong mundo. Totoo yan. At para i-contextualize natin, ang pamagat ng librong yan ay Missions Ministry Mapping, Aligning Identity, Strategy, and Sustainability in God's Kingdom. Ang haba ng title, ah. Oo nga pero siksik kasi. Isinulat nito ni Chris R. Villasis at hindi lang ito simpleng teorya na ginawa sa loob ng isang kwarto. Ang author ay may 25 years na karanasan bilang isang missionary pastor. Wow, 25 years! Oo, kaya alam niya yung sinasabi niya. Binuklat niya dito yung isang napakalaking problema ng mga institutions ngayon. Yung sobrang pagiging abala na nauuwi sa matinding pagod, pero wala namang malinaw o pangmatagalang epekto. Kaya para sa'yo na nakikinig, ikaw na laging gustong alamin kung paano mas mapapabuti ang pagpapatakbo ng mga bagay-bagay, mapa-organisasyon man yan, negosyo o kahit yung sarili mong buhay na hindi nalulunod sa napakaraming jargon, ito ang malalimang pagsusuri natin para sa araw na ito. Sakto yan para sa mga gustong magkadireksyon. Okay, himayin natin ito. Gusto kong magsimula tayo doon sa konsepto ng author tungkol sa motion without mission o yung paggalaw na walang malinaw na direksyon. Sige, magandang starting point yan. Ipaliwanag mo nga sa akin kung bakit natin ipinagkakamali yung pagiging abala bilang tagumpay. Bakit parang default setting na natin na kapag maramang ginagawa, matagumpay agad? Kasi sa modernong kultura natin ngayon, sanay tayong sukatin ng kasiglahan o yung vitality sa pamamagitan ng visibility Wait, visibility? Meaning kung gaano ka nakikita? Tumpak. Kung gaano ka kaingay, kung gaano ka nakikita ng iba sa social media o sa komunidad, isipin mo na lang ang isang typical na simbahan ngayon. Sige, paano ba ang kalendaryo nila? Punong-puno. May youth camp sa weekend, may feeding program sa Lunes, tapos may fundraising concert pa sa Biyernes. Dagdag mo pa yung 3 magkakaibang prayer meetings. Grabe, nakakapagod na agad pakinggan. Diba? Kaya sa paningin ng mga miyembro, buhay na buhay ang komunidad. Pero mariing tinukoy sa libro na ang aktibidad ay hindi misyon. Kapag gumalaw ka ng walang malinaw na angkor o direksyon, uubusin mo lang ang yaman at enerhiya ng mga tao. Pero, teka. Kung ang isang simbahan ay nagpapakain ng 500 tao araw-araw, kahit pa sabihin nating motion without mission iyon, nakapagpapakain pa rin sila ng 500 tao eh. Oo, totoo naman na may napakain sila. Hindi ba inherently mabuti iyon? Bakit nagiging critical pa ang author sa ganung klaseng mabuting aktibidad? Valid question yan. Dahil kapag ang aktibidad ay hindi nakakabit sa isang malalim at napapanatiling misyon, bukas o sa makalawa, magsasara ang programang yun. So hindi siya sustainable? Eksakto. Mauubos ang budget, mabu-burnout yung mga volunteers mo na naghihiwa ng gulay araw-araw, at yung 500 tao na nakadepende sa kanila ay bigla na lang maiiwang nagugutong ulit. Ang sakit isipin nun. Kasi hindi nito nasusolusyonan ang ugat ng problema At dito pumapasok ang isang medyo masakit na obserbasyon ng author tungkol sa psikolohiya natin. Sinasabi niya na ang pagiging abala ay madalas ginagamit bilang isang anesthetic o pampamanhid. Wait, pampamanhid? Paano naging pampamanhid ang paggawa ng feeding program o pag-oorganisa ng mga event? Kapag huminto ka kasi sa pagtakbo sa treadmill na nabanggit mo kanina, mapipilitan kang harapin ang katotohanan na baka hindi mo talaga alam kung saan ka papunta. Oo nga, no?
Nakakatakot na realisasyon yun para sa isang leader. Kaya para hindi nila maramdaman yung takot at kalituhan na yun, pupunuin nila ng mga gawain ng schedule. Nakukumbinsin nilang sarili nila na pagod kami. Kaya sigurado akong ginagawa namin ang tama. Para itong yung ginagawa nating lahat sa trabaho minsan. Paano mo nasabi? Yung uubusin mo ang buong umaga sa pagsasagot ng daan-daang maliliit na emails, tapos feeling mo napaka-productive mo. Oo. Yung inbox zero feeling? Oo. Pero yung totoong proyekto na kailangan mong tapusin, hindi mo man lang nagalaw. Nakakamanhid nga yung pagre-reply sa emails kasi binibigyan ka nito ng peking pakiramdam ng tagumpay. Tamang-tama yung analogy mo. Nakakalinlang yung feeling of accomplishment. Binanggit nga ni Bilasis ang 1 Samuel 15:22 mula sa Biblia. To obey is better than sacrifice. Ang lalim nun obedience over sacrifice. Oo. Hinggit ilaman ng Diyos ang napakaraming relihiyosong aktibidad o yung sakripisyo mo na ubusin ang oras mo kung wala namang katapatan sa kung ano talaga ang partikular na ipinapagawa niya sa'yo. Makes sense. So, kung ang pagpapakapagod ng walang direksyon ay hindi ang sagot, saan tayo dapat magsimula? Paano natin hugutin ang sarili natin mula sa ilusyon ng pagiging busy? Ang talagang nakakabilib dito ay kung paano ibinabalik ng aklat ang lahat sa isang napakalalim na theological na pundasyon, ang tinatawag na Miss You Day. Miss You Day. Ano ang literal na ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin niyan ay ang misyon ng Diyos. At dito madalas nagkakamali ang mga institusyon. Iniisip kasi nila na ang misyon ay isang bagay na inimbento lang nila. Parang isang department lang sa opisina? Ang isang committee sa loob ng simbahan o isang whiteboard brainstorming session na ginawa ng Board of Directors. Ngunit ipinapaliwanag ng libro na ang misyon ay nag-umpisa sa Diyos bago pa man may naitayong simbahan sa mundo. So matagal na palang may misyon. Oo naman, nagsimula ito sa Genesis 12 noong tawagin si Abraham para maging pagpapala sa mga nasyon, tuling-tuluyan hanggang sa Great Commission sa Mateo 28. Tayo o ang simbahan ay iniimbitahan lamang na makipagbahagi sa misyong iyon na umaandar na. Ibig sabihin, hindi tayo ang may-ari ng kumpanya. Nakikisalo lang tayo sa proyekto ng CEO. Magandang pagtingin yan. Kaya pala, sinasabi rin sa libro na dapat mauna ang identity o pagkakilanlan bago ang strategy. Kailangan mo munang malaman kung sino ka sa loob ng Miss You Day bago mo ilista kung ano ang mga gagawin mo. Eksakto. Kapag nakalimutan ng isang simbahan na sila ay bahagi lang ng Miss You Day, doon sila nagsisimulang mag-isip at kumilos na parang isang korporasyon. Na puro numbers na lang ang tinitingnan. Oo, nawawala na yung tiluhiya eh. Ang nagiging basehan na lang ng mga desisyon ay ano ang uso ngayon? O paano tayo makakahatak ng mas maraming tao? Parang marketing strategy na lang talaga. Tama, nagiging kompetisyon na paano natin tatalunin yung kabilang simbahan sa dami ng umaattend, sa halip na kooperasyon sa misyon ng Diyos. Naiintindihan ko yung konsepto pero sa practical na aplikasyon, may gusto akong usisain. Sige, ano yun? Sabihin na nating may isang lokal na simbahan sa isang maliit na probinsya. Tapos, nakita nila sa internet na may isang napakalaking mega church sa Amerika na may libo-libong miyembro. Madalas mangyari yan. Tapos, nakita nilang mayroon silang isang tiyak na programa para sa mga kabataan na talagang bumenta. Ang tanong ko, bakit hindi na lang i-copy-paste ng maliit na simbahan yung programa na yon? Kasi parang mas madali, di ba? Oo, bakit kailangan pa nilang dumaan sa mahaba at nakakapagod na proseso ng pag-alam sa sarili nilang identity kung meron namang template na napatunayan ng gumagana? Hindi ba pag-aaksayang ng oras ang hindi paggamit sa mga best practices ng iba? Maiintindihan mo kung bakit yan ang madalas na reaksyon ng marami. Kasi gusto nating mas mapadali ang buhay pero yan ang isa sa pinakamalaking bitag na inilalatag ng aklat. Bitag? Paano nading bitag yung best practice? Kasi ang Christian mission ay hindi isang mass production na pwede mong
ilagay sa isang assembly line at kopyahin ng paulit-ulit. Ito ay tinatawag na contextual incarnation. Contextual incarnation, medyo malalim iyon Oo, pero ang ibig sabihin lang niyan, kahit na ang core na mensahe, yung ebanghelyo, ay pareho at pangkalahatan, ang pamamaraan kung paano ito ipinaparating ay kailangang umangkop sa partikular na kultura at lugar. So hindi pwede ang one size fits all? Hindi talaga. Kapag kinopya mo ang programa ng isang mega church sa Amerika at ipinilit mo iyon sa isang maliit na bayan sa Pilipinas, hindi lang ito maaarang pumalpak, maaari rin itong makasira. Kasi nga magkaiba ng kultura. Iba ang wika, iba ang pinagdadaanan ng mga tao, iba ang estado ng ekonomiya. May naisip akong magandang ilustrasyon para dyan. Ano iyon? Yung ginamit sa medisina. Isipin mo pumunta ka sa doktor dahil sumasakit ang dibdib mo. Okay, medyo nakakakaba yun ha? Oo, tapos imbes na suriin ka niya, kumuha lang siya ng reseta sa drawer at sinabing, eto, inumin mo tong gamot sa ubo. Kasi kahapon, may pasyente akong sobrang tindi ng ubo at nung pinainom ko nito, gumaling siya agad. Best practice to. Naku, baka idemanda ko pa yung doktor na yan. 'Di ba? Sa negosyo ng kalusugan, malpractice 'yan. Kailangan mo ng diagnosis muna. At sa tingin ko, iyon ang tinutukoy ng libro na konteksto. Yung pag-aaral mo sa lugar mo, yun ang diagnosis mo. Magandang paghahalintulad. At kung gusto natin ng biblical na patunay kung paano ito ginagawa, tingnan natin ang ginawa ni Apostol Pablo sa Gawa 17 noong nasa Athens siya. Ano bang ginawa niya doon? Hindi siya tumayo doon at nag-quote ng mga batas ni Moises. Kasi alam niyang hindi namang pamilyar ang mga Griego doon. Walang magiging epekto iyon sa kanila. Oo nga, parang nag-alienate pa siya kung ganon. Ang mga rebulto nila at napansin niya yung isang altar na ginawa para sa hindi nakikilalang Diyos. Ang galing! Ginamit niya yung nakita niya sa paligid? Ginamit niya yun, pati na rin ang mga tula ng mga sarili nilang makata para ikonekta ang mensahe niya. Kumbaga, ginawa niya ang kanyang homework. Parang gumawa siya ng masusing market research bago siya naglunsad ng kampanya, nakikinig, nag-oobserba, bago nagsalita. Eksakto. Na nagdadala sa akin sa mismong pabalat ng librong ito na napakadetalyedo rin at puno ng mensahe. Oo, mapapansin mo agad yung cover eh. Para sa mga hindi nakakakita sa cover, makikita mo ang isang lumang mapa na may mga nakatusok na pushpins. Bawat pushpin may nakasulat. May para sa evangelism, may discipleship, church planting, community outreach. Yung mga typical na ginagawa talaga ng simbahan. Oo. Pero ang mas nakakapukaw ng pansin dito, sa tabi ng lumang mapang iyon, may isang modernong tablet device. Nakabukas ito at nagpapakita ng mga bar graphs at charts na nakapangalan na mission data. Mapapaisip ka talaga kung anong koneksyon ng dalawa? Iyon nga ang tatanungin ko. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit pinagsama ang isang lumang mapa at isang tablet na may data analytics? Ipinapakita dyan na ang epektibong misyon ay nangangailangan ng impormasyon. Hindi pwedeng puro kutob o emosyon lang ang basehan. Hindi pwedeng, feeling ko, ito kailangan nila. Hindi. Kapag nag-oorganisa ka sa isang komunidad, alam mo ba ang demographics nila? Ano ang average na edad ng mga tao dyan? Ano ang pangunahing problema nila? Droga ba, kawalan ng trabaho, o mga nasirang pamilya? Kailangan mong kilalanin talaga sila. Oo, kasi yung mission data na nakikita sa tablet, ang tumbas ng paglalakad ni Pablo sa Athens. Kailangan mong sukatin at intindihin ang paligid mo upang maalaman kung saan mo eksaktong itutusok ang pushpin mo. Pero wait, paano kung nalaman mo, based sa data, na napakaraming problema ng komunidad? Paano kung lahat ng pushpins parang kailangang gamitin? Diyan nagkakaproblema ang marami. Dito kasi, nagiging masakit ang libro eh. Dahil ipinapakita nito ang isang konsepto na napakahirap lunukin para sa mga taong gustong tumulong. Yung spiritual na disiplina ng pagsasabing hindi. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, makikita natin na isa ito sa mga pinakamahalagang aral para sa kahit sinong leader. Ang paniniwala kasi ng marami basta mabuting gawain,
dapat laging oo ang sagot. Lalo na sa culture natin na parang nakaka-guilt, tumanggi. Oo, pero ipinapaalala sa atin ng author na kahit si Jesus, noong nasa lupa siya, hindi niya pinagaling ang lahat ng may sakit sa Israel. Oo nga no, may mga naiwan din na may sakit. May mga oras na umaalis siya papunta sa ibang bayan kahit napakaraming naghahanap sa kanya. Bakit? Dahil malinaw sa kanya ang kanyang partikular na layunin. Hindi siya nagpadala sa pressure ng mga tao. Ang hirap i-apply niyan. Isipin mo na lang ikaw na nakikinig sa atin ngayon. Sa buhay mo, sa opisina o sa pamilya mo, gaano kadalas kang nahihirapang tumanggi sa isang pabor kasi pakiramdam mo, nagiging makasarili ka. Madalas mangyari yan sa atin. Pero ang sinasagi dito, ang pagiging limitado ay hindi kasakiman. Hindi talaga. Ito ay tinatawag na stewardship o mabuting pamamahala. Limitado lang ang yaman natin. Oras, pera, lakas. Kapag umuo ka sa 10 iba't ibang programa na labas naman sa tunay mong calling o pagkakakilanlan, binabawasan mo ang kalidad ng atensyon na ibibigay mo sa isang bagay na sana magagawa mo ng napakahusay. Tama, ang resulta, lahat ng 10 programa ay palpak tapos ubos pa ang enerhiya ng mga tao mo. Kaya ang matapang na pagsabing hindi ang nagliligtas sa isang organisasyon mula sa burnout. Pinapanatili nitong matalas ang focus mo. So parang nililimit mo yung galaw mo para mas may impact. Oo. Kung alam ng isang simbahan na ang strength nila ay youth counseling, baka kailangan nilang sabihin na hindi kami magtatayo ng soup kitchen ngayon dahil may 3 ibang organisasyon na ang gumagawa niyan ng maayos. Magfo-focus kami sa mga kabataan. Kaya ano bang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin? Paano natin ngayon susukatin ang tagumpay? Paanong sukat ba ang iniisip mo? Kasi kung tinuruan natin ang ating mga sarili na humindi sa napakaraming aktibidad para hindi tayo ma-burnout, at nag-focus lang tayo sa kung ano ang hinihingi ng konteksto natin, paano tayo gagawan ng report sa katapusan ng taon? Paano natin malalaman na gumagana ang missions ministry mapping natin? Nagdadala ito ng isang napakahalagang tanong. At yan, direktang inaatake ng aklat ang tinatawag nitong vanity metrics. Vanity metrics? Yung mga pampabango ng report? Oo, sa mundo ng negosyo, social media at pati na rin sa simbahan, may mga numero tayo na paboritong tignan. Ilan ang dumalo sa Sunday service natin, magkano ang pumasok na donasyon, ilang malalaking event ang na-launch natin ngayong taon. Kasi ang sarap tingnan kapag malalaki ang numbers. Ayon kay Villasis, ang manumerong ito ay parang junk food. Junk food? Paano naging junk food yung mataas na attendance? Nagbibigay ito ng mabilisang dopamine hit nakakapagpasaya. Masarap i-report sa board of directors kasi mukhang matagumpay kayo. Pero madalas, wala itong sinasabi tungkol sa tunay na kalusugan ng organisasyon. Gusto ko yung term na junk food. Nakakabusog sa umpisa, pero sa katagalan, malnourished ka pa rin pala. Madaling bilangin ng mga taong nakaupo sa upuan tuwing linggo kasi literal na nakikita ng mata mo yun Tama, madaling ilagay sa Excel. Pero paano mo bibilangin yung taong unti-unting nagbabago ang pag-uugali niya sa pamilya niya? Paano mo isusulat sa spreadsheet yung pasensya na natutunan ng isang miyembro o yung pag-iwas niya sa bisyo? Napakahirap sukatin yan. Iyan mismo ang dahilan kung bakit mas pinipili natin ang vanity metrics dahil ang tunay na espiritual na pagbabago ay invisible o hindi agad nakikita. Sinasabi ng libro na dapat nating ilipat ang sukatan mula sa simpleng output o yung anong nagawa natin patungo sa obedience o yung sumunod ba tayo. Obedience. Mas malalim na pamantayan yan. Ang mga tunay na katanungan na dapat nating hinaharap ay mas masakit at mas mahirap. Halimbawa, nahuhubog ba talaga ang mga miyembro natin patungo sa pagiging katulad ni Kristo? O baka uma-attend lang sila every Sunday. Eksakto. Kapag may krisis, nagtutulungan ba sila o nag-aaway-away? Kapag nagsisilbi tayo sa mga mahihirap, ibinabalik ba natin ang kanilang dignidad? O ginagawa lang natin silang props para sa mga litratong ipopost natin para makahingi ng mas maraming pondo? Grabe. Napakalakas ng puntong iyon. Binibigyan mo ba sila ng dignidad
O ginagamit mo lang sila para sa marketing material ng simbahan mo? Nakakapanindig balahibo kapag naisip mong posibleng mangyari iyon? Sadya man o hindi dahil lang sa pressure na makapagpakita ng results? At may idadagdag pa akong isang tanong sa pagsusukat na mula rin sa libro, sustainable ba ang lahat ng ito? Paanong sustainable? Kakayanin bang magpatuloy ang mga sinimulang programa kahit alisin mo na ang orihinal na leader na nagtatag nito? Kasi kung guguho ang buong misyon kapag umalis na yung sikat o magaling na pastor, ibig sabihin nun, hindi nakasentro sa Diyos ang misyon na iyon. Nakasentro ito sa tao. At iyon ang kabaliktaran ng Missio Dei. Yan ang ultimong test ng sustainability, ang kakayahang tumayo ng walang saklay ng karisma ng isang tao. Kaya upang buuin ang mga napag-usapan natin sa malalimang pagsusuring ito, una, nakita natin na ang walang tigil na paggalaw at pagiging abala ay hindi katumbas ng epektibong misyon. Oo, madalas pampamanhid lang natin iyon. Pangalawa, ang misyon ay hindi natin pag-aari. Nagsisimula ito at nagtatapos sa Diyos, ang Missio Dei, kung saan nakikibahagi lamang tayo. Kaya't pagkakakilanlan muna bago estratehiya. Identity before strategy. Pangatlo, walang copy-paste na tagumpay. Kailangan mong pag-aralan ang konteksto mo, gamit ang tamang data, at magkaroon ng matinding disiplina na humindi sa mga bagay na nakakasira ng focus mo. At pang-apat, bitawan na ang mga vanity metrics. Sukatin ang tunay na pagbabago sa puso at ang kakayahan ng misyon na tumagal. At habang nakikinig ka, kahit na hindi ka nasa pamunuan ng isang simbahan, subukan mong i-apply ang framework na ito sa sarili mong buhay. Totoo yan. Applicable ito sa lahat. Saan mo ba ginagastos ang lakas at oras mo? Ina-align mo ba ito sa totoong layunin mo? O tumatakbo ka lang din ng napakabilis sa sarili mong treadmill dahil natatakot kang mapag-iwanan ng iba? Isang napakagandang bagay na dapat pagnilayan ng bawat isa sa atin. Paano natin isusulat ang sarili nating missions ministry mapping para sa ating pang-araw-araw na desisyon? Bago tayo tuluyang mangtapos, gusto kong iwan sa iyo ang isang mapanuring kaisipan na medyo lalong magpapalalim sa usapang ito ng sustainability. Ano yon? Sinasabi natin na ang tunay na ministeryo ay dapat magpatuloy kahit wala na ang nagtatag nito. Paano kung ang pinakamatagumpay na misyong sasalihan mo sa buong buhay mo ay isang misyong kung saan ang tunay at pinakamalaking bunga ay makikita lamang ng susunod na henerasyon, dekada matapos kang lumisan sa mundong ito? Grabe, outliving your own lifetime. Parang pagtatanim ng puno na alam mong hindi ikaw ang sisilong sa lilim nito. Handa ka bang maging tapat sa pagbabasa ng isang mapa? At pagtahak sa isang daan kung saan alam mong hindi ikaw ang makakakita sa pinal na destinasyon? Iyan ang klase ng pangmatagalang pananaw na bumabasag sa obsession natin sa mabilisang resulta. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa talakayang ito. Hanggang sa susunod nating paghimay ng mga bagong kaalaman, paalam!